Max Protect formula helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Indoor activities para sa mga 1-year-old babies. Alamin, This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ang unang taon ni baby ay ang tamang panahon para simulan mo na siyang turuan sa mga tunog o sounds sa tulong ng kanyang laruang rattles, drums, spoons, pots at pans. Bukod pa riyan, pwede rin kayong bumuo ng playhouse mula sa cardboard box. Pasok din sa mga learning activity na pwedeng ipasubok kay baby ay ang paglalaro ng water and sand at turuan siyang mag-dig, pour and scoop nito. Sa paraan daw na ito ay nade-develop ng isang bata ang kanyang fine motor skills at hindi mawawala ang unti-unting pagtuturo sa kanya kung paano ang pagbibilang gamit ang kanyang mga daliri, sa kamay at sa paa. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Millones, NBC Millones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress. At 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay.
mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. On air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH May Trabaho. May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. Okay, may trabaho. Tuwing linggo, nagbabalik po ang inyong programa May Trabaho dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ako po ang inyong workmate, Barbie Atienza, na magtitimo ng ating programa hanggang alas 6 ng gabi. Ngayong ano na nga ba? 15 ng Marso. Yung iba sumahod na nung Biyernes. Yung iba, hindi ganun kapalad na wala pang sweldo. Baka bukas, hopefully. Well, mag-isa po tayo ngayong gabi. Pero medyo abala yung ating partner na si Gladys Mabini. May mga importante lang na dapat na sikasuhin. At ngayon naman po, syempre, mamimiss natin yan. Dahil alam nyo naman, yung mga kababayan, napaka-importanting bahagi ng ating lipunan, ng ating mundo, ng ating programa. Kaya pag wala si partner, medyo hindi tayo hindi kompleto, pero susubukin natin punuan yung kanyang pagkawala sa programa sa hapong ito. Pero well, busy ka partner pero samantalahin ko na to. Dahil ngayon po ay pandaigdigang buwan ng mga kababaihan. Kaya tayo po ay nagbibigay pugay sa buong buwan ng Marso sa mga kababaihan sa buong mundo. Lalo-lalo na yung ating mga kababayan Pilipina. Talaga namang napakalaki at napakalagang bahagi ng lipunang Pilipino. Okay, mabuhay po kayo yung mga kababaihan dyan, mga nanay, mga ate, yung mga nagninegosyo, yung mga manager, mga CEO. Ang dami ng babaeng CEO, ha? Hindi kagaya nung araw, medyo talaga mabibilang mo lang sa daliri mo. Pagka nagkaroon ng presidente o CEO ng kumpanya na babae, medyo magigitla ka Ang isang disadvantage yun, mahirap din ligawan. Yung mga lalaki umiiwas sa mga ganyang power women, ika nga, mga alpha. Ano tawag nun? Alpha women. Di ba? Yung mga, ano ba tawag? Malakas yung personalidad. Medyo, yung dominante. Hindi naman dominante. Huwag dominante. Pero yung mahusay. Kaya, very strong women. Pero ngayon, madami na. Kaliwat kanan, pag nakikita ko, mga kaibigan ko, talagang, they truly broke the glass ceiling. Alam niyo po yun? Yung dati merong imaginary na limitasyon sa mga kababaihan. Yun ang tawag nilang glass window or glass roofing or glass ceiling. No? Pero through the years, itong mga nakaraang dekada, nabasag na nila yung glass ceiling na yan. Kaya wala na. Sky's the limit na sa mga kababaihan. Pwede nang abutin yung mga pinapangarap nila ng walang makakahadlang. Ika nga, your only limitation is yourself. Pag ikaw nagsabi, hanggang dito lang ako dahil babae ako, ayan, problema na yan. Dahil yung mga kalalakihan na ganoon ng pag-iisip na yung mga kababaihan may limitasyon, medyo ngayon nangingimi na sa ganyan mga komento, hindi na akma, hindi na tama. So we congratulate and we salute. Binibigyan natin pugay ang mga kababaihan through the years. Imagine, lalo na dito sa Pilipinas, mga kababayan, baka hindi nyo napapansin. Isa tayo sa mga bansa sa buong mundo na talaga naman ang paggalang at pagtingala sa ating mga kababaihan ay talaga namang kahanga-hanga din naman. Sabi ko nga kanina, madami mga
CEO, presidente ng kumpanya, mga namumuno sa ahensya ng pamahalaan, mga kababaihan, mga engineer, yung mga dating trabahong exclusive sa mga kalalakihan, ginagawa ng mga babae. At imagine this, tayo lang yata, isa sa mga iilang bansa lang na nagkaroon na ng pangulong babae. 2 na. Ha? Well, siguro may darating pang iba. Hindi natin alam. Your guess is as good as mine. Pero imagine, tayo, kaibigan tayong matalik ng Estados Unidos ng Amerika. Pero ang Estados Unidos, mas matanda sa atin, pero wala pa silang naging presidenteng babae. 2 yatang beses na nagkaroon ng muntik-muntikan. Pero hindi pa rin. But anyway, ang punto po natin, tayo po ay sumasaludo, tumahanga sa mga kababaihan at ngayong pambansa or hindi, pangdaigdigang buwan ng mga kababaihan. Happy International Women's Month. Alright. At sa ating po pagtatalakay ngayong hapon na ito, naka-akma rin yung usapin na yan dyan sa paksang yan sa mga kababaihan. Pero bago ako tumukod doon, sabihin ko lang, sa darating na Biyernes, dineklara na po ng ating ng mahal na Pangulo at ng Malacanang na yung sa darating na Biyernes, ito po ay 20th of March, ika-20 ng Marso, ano na po yan, non-working holiday. Yan po yung pagdiriwang ng Muslim holiday na Eid al-Fitr. Alam niyo yung Eid al-Fitr, yan po yung pagtatapos ng isang buwan ng pag-aayuno, ng fasting ng ating mga kapatid na mga Muslim. Nag-umpisa to this year ng February 17, kung hindi ako nagkakamali. At every year po, isa po yan sa pinakabanal na okasyon or holiday ng ating mga kapatid na Muslim. Nag-ayuno sila, hindi sila kumakain from sunrise to sundown. Babang may araw, hindi sila kumakain, nag-ayuno sila. Hindi lang sa pagkain, marami silang iniiwasan kapag panahon ng Ramadan. So bawal yung pagkain, hindi sila umiinom. Napaka-stricto pala niyan. Hindi ko alam kung totoo. Correct me if I'm wrong. I-text nyo ako sa Facebook, sa DZRH News. Pati daw yan yung paglunok ng laway. Bawal daw yan pagka panahon ng Ramadan. Tapos kailangan din nag-aayuno sila. Hindi sila walang sex. Walang sex. Kaya pinipigilan lang yung sarili nila. Walang pagtatalik. Pero yung mag-asawa, talikuran sila pag nasa kama. Pero yun daw. Tapos bawal magchismis, bawal mag-intriga, bawal mang-away. Yung mga kapatid natin Muslim, yung panahon ng Ramadan, talagang ino-observe nila yan. Dahil yung panahon na yan, inuukol nila sa pagdarasal, sa pagpapasalamat kay Allah. Yun. Minsan, siguro mag-imbita tayo dito ng kapatid na Muslim na para ma-brief tayo. Kasi ang punto lang po namin ni Partner Glady, tuwing meron tayong holiday, importante po tayong mga nag-o-observe ng holiday at sabihin na natin nag-i-enjoy ng holiday dahil walang trabaho pero may sweldo. At the very least daw tamaan natin kung ano yung holiday, kung ano yung pinagdiriwang para kahit papano kagaya niyan, makita natin yung mga Muslim nating kapatid, alam natin importante sa kanila. Batiin naman natin, di ba? Ano ba bati? Eid Mubarak o Ramadan Mubarak. Parang ganoon. Blessed Ramadan. Parang something like that. O yan Mubarak yung word na yun. Ramadan Mubarak. O pwede niya batiin yung ating mga kapatid na Muslim. Hindi yung lilipas at lilipas yung holiday. Hindi nyo alam kung ano nangyari. Nag-beach na kayo't lahat. Di ba? Sabi nga nun, bakit nga ba holiday kahapon? Pala, araw o kapanganakan ng bayani. Hindi natin alam kung sino yung bayaning yun. Ito, Eid al-Fitr. Holy day ng ating mga kapatid na Muslim pagtatapos ng Ramadan. Ngayon, March 20 pumapatak. Dahil yung holiday po nilang yan, nakaayon sa posisyon ng buwan sa lunar schedule. Nag-iiba yan taon-taon. Anyway, mabalik po tayo sa pagdiriwang ng
pandaigdigang buwan ng kababaihan. Sa hapong ito, meron po tayong makakasamang dalawang women leaders na talaga namang hinahangaan natin at siguro at sana mapupulutan natin ng mga iba't ibang inspirasyon at mga kaisipan tungkol po sa mga empowered women, sa women leaders. No? Papakilala ko na muna bago tayo mag-break, parang Norman, para tuloy-tuloy tayo mamaya. Unang-una kasama po natin ang founder at CEO ng isang non-profit organization. Ito po yung Empowered Women PH Organization Incorporated. Siya rin po National Director of the Queen of the World Philippines at sa kasalukuyan, Reigning Queen of the World 2025. Meron tayong Queen of the Philippines at saka Queen of the World Philippines at Queen of the World. At siya po yung reigning ngayon, 2025. Ito po yung walang iba ang ating kaibigan, Miss Kate Constantino. Magandang hapon sa iyo, Kate. Press the green button there. Hi, good afternoon. Siyempre, it's nice to be back here at DZRH. So, gusto kong batiin lahat ng mga nanonood ng may trabaho ka. Trabaho lang? May trabaho lang. Wala sila. Okay. Through Facebook and YouTube. Magandang hapon po at Happy Women's Month dito sa Pilipinas. Ang partner natin, Kate, na wala rito ngayon, si Gladys Mabini. Yes, si Miss Gladys. Hello po. Hope you're doing well and keeping safe. At kasama rin natin, maliban kay Kate, ay ang Queen of the World Philippines 2025. Siya yung successor ni Kate for this year. She's also the CEO, Chief Executive Officer, ng Silhouette Chemical and Industrial Sales Corporation, si Miss Janet Casibang. Good afternoon, Janet. Yes, there you go. Hello. Good afternoon po sa mga nanonood at nakikinig ng may trabaho. Happy Women's Month to everybody. All right, maraming salamat for being in the show. Okay, pagbalik natin, pag-uusapan natin, sabihin at pag-uusapan natin at ipapaliwanag ni Kate, ano ba yung Empowered Women PH Organization? At kay Janet naman, paliwanag din natin ano ba yung Queen of the World Philippines. Sino ba pwede sumali dyan? Ano ba yung contest pageant na yan? Ako ba pwede sumali dyan? Hindi ko alam. Alright, Norm, pwede na tayo mag-break siguro para mamaya tuloy-tuloy ang kwentuhan natin. 20 minuto makalipas ang alas 5, magbabalik po ang May Trabaho. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Wala nang Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Alright, nagbabalik po tayo sa ating programa May Trabaho. Ito ay lahat tayo may trabaho. May trabaho tayo sa pagtataguyod ng isang magandang lipunan at matatag na bansa. Trabaho natin lahat yan. Yan ang pinag-uusapan natin dito sa ating programa tuwing linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi dito po sa DZRH. At kasama nga po natin ang dalawang power women dito sa ating programa, si Kate Constantino ng Empowered Women PH at Reigning Queen of the World 2025 at si Janet Casibang, ang Queen of the World Philippines 2025. Kate, simulan natin, ano nga ba yung Empowered Women or PH organization? Paki-on lang yung mic. Sorry, There you ang go. Empowered Women is more on, ang support is mental challenges ng mga kababaihan. It started during pandemic. Kasi, May mental challenges ng mga kababaihan? Nako, ano dami. Talaga. Actually, lahat. Diba? But it started during pandemic. Kasi for me, as a single mom, I feel, parang I feel bad para sa mga single mom at that time na wala ng trabaho. Tapos may mga anak, paano susuportahan? Yung anxiety, no? Anxiety, depression. Oo. And the most important talaga is yung mental wellness eh. Especially during that time. Kasi kung hindi okay si mami, hindi okay Apektado ang yung mga pamilya. bata. Oo. And that will be, can create domino effect. That's correct. Hanggang sa matagal na generational So, anong na. ginagawa ng Empowered Women PH? So, at that time, I did online coaching. How to overcome challenges. How do you handle yung mga nagbabash sa'yo? Parang helpline? Oo, parang helpline. I'm a life coach. And during that time, yun ang sabi ko. Kasi hindi naman ako capable na mag-support ng financial because I'm also a single mom. So, how do I help? During pandemic, I need to do something. Kasi kadalasan,
it's more than material help, no? Oo, yung pala, kahit makinig ka lang. Oo. Hindi mo alam yung pinakikinggan mo, suicidal na pala. Parang ganun. Parang meron na palang mga sobrang dinadala. And just by listening, you help. So it's not always financial during that time. And I think mental is also supposed to be Pero our may mga priority. kasama ka dyan, Kate. Madami kayo. Na nag-coach, nag-advise. Yung tumutulong. As a founder, I would like to, ako talaga Okay. yung but more on life coaching, any beyond like psychology, psychiatrist level, I try to refer them. Kasi syempre, minsan professional help talaga kailangan. Meron na, pag nasa post-traumatic disorder na, PTSD na sinasabi nila, yan, mga psychologists and psychiatrists na dapat. So you reached out to them, pinaalam mo sila na meron itong Empower Women PH. And is it exclusive for women only? Yes. Okay. So, I have 3 brothers. I'm the eldest. Alam ko rin yung mga pinagdadaanan ng mga kalalakihan. Correct. Pero I don't want Hindi lang naman kayo may problema. Oo, alam ko rin yun. Pero ayoko na maakuhin lahat. As a woman, I want to nandito may yung focus special. ka. Oo. Pwede mo naman tulungan lahat pero it's hard naman. Pero ako pwede rin dyan dahil pangalan ko naman babae. Yes. Kaya Barbie, pwede na nyo magkonsulta. Alright. Tapos paano, may relasyon ba dito sa sa Queen of the Philippines? Queen of the World, yes. Actually, first time kong sumali sa pageant. Wala akong any idea about pageantry. Hindi ako masyado nanonood about pageant. But when I joined, I saw, pwede rin to a way to empower women. So, Empower Women PH muna. Franchise. Tapos Queen pumasok of the yung World. Queen of the World. Tell us about Queen of the World, Janet. Ano ba yung Queen of the World? Yes, Queen of the World is a pageant open for 18 to 59 years old. It composed of 4 categories, and I belong to the elite category, which is 50 to 59 years old. Okay. Yeah. Tapos iba, age brackets? Age bracket. 18 to 28? 20. There's different age bracket. Okay. There is a Miss and Mrs. and Miss. All right. Miss. And then the elite category. So, hindi lang by age ba ang category? Ganun ba? By age. By age pa din. Tapos yung status, you also classify them. Normally lang naman si single mom lang yung tsaka si elite. Si elite kasi once you're 50 and above, pwede kang makalagay sa Mrs., single mom, or widowed. Ano objective ng Queen of the World? It's the same as pageantry, but the thing with Queen of the World, ang dami niyang category in different life stages ng mga kababaihan. So nito yung parang yung beauty with the heart? Oo, parang beauty ganun. with the purpose. With the purpose. Tapos there's no weight, there's no height limit. Ang gusto lang namin talaga yung willing to support other women. Women who supports women. Willing Pero to learn. may element pa rin ng beauty. Yes naman. Pero kasi ang beauty is in the eye of the beholder. Correct. I can be ugly to some people, tapos sa iba, maganda naman ako, di ba? So, Or hindi, kung minsan nasa pagdadala. There yung confidence din. People, not only women, na hindi naman kagandahan yung natural features. Pero the way they carry themselves, when pag pumasok sa kwarto, talagang lahat sino yan? That makes a difference, actually, the confidence. So, ang pageantry, like, yun ang dinidevelop, dun ko nakita. Kasi not all women na sumasali sa pageant is 100% ang confidence level nila. They are going through a lot of things. They want to prove something. And I want to be part of that, na i-develop ulit, rediscover themselves. So, empowered women, franchise Ang ibig mo sabihin, Kate, Janet, pagka yung isang babae, nakakatulong sa kanya yung pagsumali siya sa mga ganitong gawain, sa mga pageants? Pwede. Paano nagagawin? I joined Queen of the World just to encourage women at my age. And I believe for the advocacy of the Queen of the World Philippines, which is about the empowered woman, which is aligned seamlessly to my core values and social mission in supporting women. And para rin to continuously believe sa akin personal growth and
yung confidence ko is mabibalik din. So habang makakatulong to sa iba, meron ka rin benefit Improvement. from it. Yeah. Okay. Kasi that's important, di ba? What's in it for me? Kung meron kababayan dyan, narinig tong Queen of the World, tatanong siyempre, bakit mo na ako sasali dyan? Yeah. Ito ang controversy kasi merong kaisipan, may school of thought na sinasabi, itong mga pageant na to, masyadong exploitative of women. Ano ba pananaw nyo dyan? Di ba madami pa may nagpo-protesta pa na ban pageants and I know, you know. I know. That's what's your view? unfortunate, no? That it exists. Minsan kasi ang isang organization na nangyayari, nagiging business. And when that happened, pag yan ang nagiging mindset ng isang national director na it's all about money, diyan na i-exploit ang mga candidates. Ang pageant originally was supposed to uplift women, showcase their talent, their beauty, their intelligence. Now, syempre, may mga big companies who's willing to support that cause. And minsan, And that's welcome. Sila. Hindi, Of course. Hindi naman pagbabawalan yun, di ba? Of course, yeah. Ang problema, na-overwhelm sa daming sponsorship. Nagiging business na siya. Tapos, yung mga, yung purpose ng pageant, And you're nawala. saying, hindi dapat ganun na maging pageant. Oo. Focus tayo hindi sa sponsors. Sponsors are very supportive. Yun yung cause mo it has to- Oo. Pero it's still, nandun dapat sa kandidata. It's kind of useless pag ikaw ay sumali sa pageant and then at the end of the pageant, you feel exploited. Parang that's not that's right, not that's supposed right. to be. Oo. So, yun ang iniingatan ko na bringing this new generation of pageant na ang laki ng age range ko from 18 to 59 years old. So, may mga challenges yan kasi ibang walks of life eh. Merong dalaga, merong dalagang ina. Or mga katulad ko, single mom. May asawa. And you should be proud of that. di ba? Yes. See, I have my own I strength. only have highest regard for single mothers. di ba? Kaya sabi ko, Galing. mas maganda na may sarili kaming title. We cannot be called Miss kasi may anak kami. We cannot be called Mrs. Wala naman kaming asawa. And you So cannot we be have called our own Miss strength. because you Yeah. were married. Yeah. Oo. So, yun. So, I want to stick to that. I want to bring that back. I want to set the example na ito dapat tayo eh. For me, as a national director, hindi ako nakikipagkompetensya sa mga other pageants. But I want it to be as one ulit. Bumalik ulit. Hindi ulit maging more on the business side. But showcasing. Tapos, like Janet. May advocacy talaga. Oo. Yun nga yung position ni Queen of the World Philippines eh. It's an advocacy-based pageant, not just a beauty pageant. But this is worldwide, so there are the foreign counterparts as well. Yeah, so we have sa New York ang international competition. Oh, and when is this? March 32. Oh, ito na, malapit na. Yeah. Oh, good luck. So you're competing with how many other women? I think about 30 countries. 30 countries. Wow, that's a big group. How does one join? Janet, how did you join? Pero ito isang category lang. Yeah, isang Apat kamo nyo yun, di ba? Ito yung sa category nyo, yung elite. Tama ba? How did you join? I applied. I saw Paano nyo nabalitaan na may ganyan? I saw it in Facebook, and then I applied for. Then I met the national director, and then that is how it started. Anong proseso pagsali nyo? It's about the application form. Okay. Registration. Yeah, registration Tapos may form. screening? May screening din. Oo. So offhand, yung mga lahat ng applicants magi-screening. Yes, magi-screening. Yung ibang pageant, alam ko may mga agents eh. Yes, Dito ba may handler ang tawag. handlers? Actually, ngayon kasi, since I'm a reigning queen, medyo ang dami kong crowns to wear. Nahirapan akong hindi ako aware na napakadaming pageant dito sa Pilipinas. Totoo. And this is my first time. Wala ako ang knowledge about pageantry. And then I took on a national director position. Sa susunod daw sa basketball at boxing sa mga lalaki. Pageant talaga ang ano. Yeah. I realized that. The power of pageant. Pero may bunga.
yung ating enthusiasm sa mga pageant. Nananalo tayo eh. Oo. At saka talagang yung perseverance ng mga Filipina women, Filipina reyna, is talaga nasa-showcase. Pag Philippines na ang lalabas, inaabangan niya. I know. Because we're Lalo na powerhouse. sa mga sabi ko. parlor. Oo. So, Tigil lahat. Huwag ka magpapagupit pag may pageant na pinapalabas sa TV. Delikado. Oo. Kaya nga sabi ko, parang ang powerful ang pageant dito sa Philippines. No? So, I've been a founder of a non-profit organization for almost 6 years. I never got any interview. Really? Bakit? When I joined the pageant and become a reigning queen, in a month, siguro mga 7. Tsaka iba na yan, no? Kagaya mo, may advocacy ka on empowering women. Pero yung nanalo ka at nagkaroon ka na ng titulo, mas madali mong iusog yung iyong kausa, no? Oo. Mas madali akong makapasok sa mga ganito, like sa social media, because they're open to that. Hindi naman, yun ang vehicle. Oo. Yun ang na-realize ko. And so I'm very thankful with pageantry, and so nakita ko nga din ang power niya. Kahit yung magsuot ka lang ng sasha, mga tao natutuwa. They're very welcoming. They want to listen to you. So balikan natin yun, Janet. When you joined, nag-file ka ng application, nagkaroon ng initial screening, tapos siguro kung madami kayo, nag-cut down to a few. Di ba? O tapos, ano nangyari? And then the judges just naging appointed na sila. Kasi wala akong wala. tayo mag-pageant. Okay. Kasi nga na-realize ko pala. So, hindi ito yung typical na meron pang pageant and then... No, not this year. Okay. Pero we're open. Normally meron. 2026. Yeah, that's one. Open na po ang registration for Queen of the World Philippines. Is that like, kapareha ba yan ng iba pang mga pageant? Yung process. Merong evening gown, merong swimsuit, merong lahat yan, kompleto. Ang category with Queen of the World is very simple, not complicated kasi nga different age. So we have 20% for swimsuit, 25% for evening gown, and 50% for closed-door interview. Doon ka makikilala, doon mas malalaman, do you really have an advocacy? Closed door. Hindi yung yung Q&A na. Kasi yung Q&A usually you only have 30 seconds to answer a question. And I feel like a person cannot be judged by 30-second answer. So with closed door interview, mga 7 minutes. 1 minute per judge. May follow-up question pa. Mga ganun lang. So doon medyo malaki ang chance na may idea ka na. Pero pwede rin gawin yung public, di ba? Yung closed door, yes, they did that in Hispanic America. They opened that. So yun, ganun. Kasi I can agree with you. Sabi mo, yung 30 seconds, parang may unnecessary pressure. Yeah. Although, yung ba nyo, think on your feet, di ba? Yeah. Mabilisan. Kasama yun sa time, and kailangan makompose mo yung gusto mong sagot in 30 seconds. 30 seconds lang. That's part of the challenge. Pero I agree with you, para makilala mo. Kasi ako HR. Pag nag-interview ko, talagang hindi naman pwedeng 30 seconds. Why do you think you'll be effective in this job? Tapos you have 30 seconds. Yeah. Diba? Mahirap naman yun. In-appoint ko sila. And so, I yung batch sila. Yeah, chose. So, hindi nga ako nakahanap ng Miss and Mrs. because that's the pageant na pinakamaraming meron. Daming Miss and Mrs. So, lahat sila parang nakasali na, reigning queen na, ganyan-ganyan. But I'm okay. Having Janet as the candidate to mafokusan ko talaga siya to really see bakit ko ba franchise si Queen of the World. So I saw Janet, syempre she's not into pageantry. So nakita ko yung paano ko i-develop yung confident niya. At first gusto lang niyang mag-participate. You're 58 years old. Tapos nun, ngayon gusto ko nang manalo. Nandun na siya sa point na yun. Competitive na. Naiba na yung mindset. I want sa kanya parang, sige lang. Hindi naman pressure. But representing the Philippines. Paano funding nito? Funding, syempre, as a start, parang startup business, you invest. You do the capital. Personal investment? Yeah. Which for me, syempre, medyo limited. Because and the prizes?
The price is to be representing the Philippines. Tapos nandoon yung mga chance mo to, it opens door eh. But you provide, the pageant provides travel? No, time, I have to pay for my ticket, I have to pay for my really? hotel. Wow. And I think the same as other pageant kasi nga. So kailangan talaga na unawaan mo at na-appreciate mo kung what it stands for. Yeah. Alright, okay. Yeah. Sige, paling ko na ng konti on a general scale. Okay. Kamusta ba ang tingin nyo ang estado or kalagayan ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino? Has it changed through the years? Tayo ba'y nag-encounter pa rin ng problema? Dati kasi, nung araw, siyempre, may diskriminasyon laban sa mga kababaihan. Yung ba'y nagbago na? O yan. Magbe-break ba tayo? Mag-break muna tayo sa pagbabalik natin. Yan ang sagutin natin. Ang tumpak na oras sa buong kapuluan, 43 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo, so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dami. Komeo, so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ng mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ng pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at madupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa May Trabaho sa ating huling segment at kasama pa rin po natin si Janet at si Kate. Ang tanong kanina bago tayo mag-break, ano ba ang kalagayan ngayon ng ating mga kababaihan sa lipunang Pilipino? Nagbago na ba yan? Or hanggang ngayon ba meron pa rin diskriminasyon? Meron pa rin pagmamaliit sa mga kababaihan? Janet? Malaki na yung pinagbago ng mga kababaihan ngayon sa Pilipinas because dati kasi ang inaano ng mga kababaihan is babae lang ako. And now, ang sinasabi nan is... Ang babae mismo? Oo, babae mismo. Dahil babae lang ako, wala akong magagawa. And now, yung mga kababaihan ngayon, may tapang na silang sinasabi na dahil babae ako. Nag-a-assert na. Yeah. Yung araw hindi. Submissive, di ba? Now, they are turning their pain into a power. So yung pagbabagong yun, sa pananaw na yun, hindi dahil yung mga lalaki nag-iba na yung pananaw at pagtrato sa babae, kundi yung mga babae, yung natuto na mag-step up. Yun ba sinasabi natin? Yes, so okay, yung mga pain nila ngayon, dati, ngayon, tina-turn nila into power. And yung mga wounds nila dati, and now they are turning it into wisdom. Okay. Kaya, mabuhay na yung mga babae ngayon, matatalino na sila. Hindi na yung basta iiyak na lang sa isang sulok. Hindi na. Matatapang na. They are strong already. Ay, paano naman yung sinasabi natin? Minsan, pagmamaliit daw sa mga kababaihan. Gaya nung nagkomento yung isang kongresista na pinagnanasa object of desire ang mga babae. Ano bang komento nyo doon? Okay. Oh my gosh. Oy, paki-on yung mic mo. Gusto mo magkwento pero walang mic. Oo nga. Para walang makarinig doon sa sasabihin ko. Anyways, base po doon sa napanood ko sa video, no? Yun lang yung base. Kasi I don't know him personally. Si Andin, hindi ko naman, talaga first name basis. Hindi ko rin siya kilala personally. Pero how he said it, he described it, parang medyo choice of words. Oo. Nandun parang, but you can understand na probably where he's coming from. Oo, kasi nagsasalita siya. So, hindi niya alam, I don't know his state of mind at that time. Kasi marami siya sinabi. So, hindi natin alam saan nanggaling or bakit naisama pa si Ann or nandun siya sa... Pero ilagay natin sa assumption na ganun nga yung kanyang, yung pagtukoy sa kanyang pananalita doon, ganun nga yung pananaw. Yung ba generally, ganun pa rin ang pananaw, ang sa tingin ninyo, ang pananaw ng kalalakihan sa babae sa Pilipinas? Hopefully not. Kasi meron nangyari publicly, which this happens, no? Pero kami rin naman, meron din naman kaming pagnanasa, di ba? But we have to choose, iba pa rin naman. Hindi nyo lang pinapalata. Oo. Tsaka, parang wala rin masyadong dating pag kami yung nagnanasa. Pero pag ang lalaki nagnanasa, parang medyo mabigat. O, paano yung double standard yun? Lugi naman kami mga kalalakihan. Meron din kami lugi. Hindi. So, yun nga, di ba, when it comes to equality, meron pa rin, mapapansin mo pa rin pag ang lalaki ang nagsabi with regards to this, medyo may kulay ng kabastusan. Oo. But based on yung yun nga, nasabi niya na nag-iinit
ang katawan niya. Oo nga ba? Hindi, palagay ko, isang bagay yun, mali talaga yun. Yung nag-iinit eh. Tsaka pa- Pero when how he remembered it, hindi niya natandaan na sinabi niya yun. That's the thing. Sabi mo, ganun naman ba? ako sinabing masama Dininay ba eh. niya yun? Oo. Alam ko lang, niya hindi siya nasabi. nag-apologize kaagad. Hindi Diba? niya nasabi. Ito nga yung yung sinasabi nga nila pag madalas na na-encounter natin yung mga sa kababaihan nga, yung sinasabi nga na sabi nyo equal rights. Pero pag nag-date tayo, gusto nyo ako magbayad. Any comment about that? Or yung pagbubukas ng pinto. Yeah. Sabi nila equal rights. Pero pag nagbukas ng pinto yung lalaki, pag hindi nagbukas ng pinto yung lalaki, ay hindi gentleman. Ganon. I think meron naman limit when it comes to like equality, 'di ba? There is still definition of a gentleman. Syempre paying, ba't ba kami magbabayad? 'Di ba? Para yung mga ganong simple. But when it comes to work, for example, halimbawa si Janet is ang contractor. 'Di ba? Before, contractor is only or engineering is only for men. Yeah. It's not supposed to be for women. Kaya hindi sila nabibigyan ng exposure because that's not supposed. Sure. So yung mga ganung Pero ito narinig ko na rin. Narinig ko na rin. Janet, pakibuhat mo yung mga kahundol, lipat mo doon. Sir, baka nakakalimutan mo, babae ako. Di ba? Nangyayari yun. Di ba? Hindi ba double standard yun against the men? Physically, I admit that men is stronger. Like katulad sa Empowered Women PH, how I describe together we are stronger is by men accepting that we also have our strength. May kanyang Not role. physically, Oo. pero with regards to yung mga specialty, hindi Correct. naman porket engineer, okay, panlalaki lang yan. Hindi pwedeng Let's mag-excel accept si it. babae. Ibang lalaki, ibang babae. In different terms. So Different pag terms. yun, nag-acceptan na sila na okay, pwede ka dyan, pwede ka dito. Ang laki ng improvement ng life. Of course. Yung pananaw sa isa't isa, no? Kahit sa mga mag-asawa, ganun eh. Kahit unang-una mong tatanggapin, iba yung lalaki, iba yung babae. Pero hindi dapat mag-clash. Yeah. You can complement each other. Kultura ng Pilipinas. Well respected talaga, in love ang babae. Pero in other culture naman, is basically accepted. Sino mas malalim ma in love? Lalaki, babae? Depende. Depende. Okay. Mas maganda kung pareho. Situational. Okay. Beth Reyes is saying hi to Queen Kate. Hello, Shannon Peter Master. Aloha from Hawaii, USA. Showing support for beauty queens in the Philippines. At feel free to add me as a friend. Sincerely, Shannon. Nickname of DJ Shaz of Kaimuki, Hawaii. Wow. Aloha. Nakaibo tayo sa Hawaii. Mahalo for listening. And saan po ba tayo nakapag-fill up po para sa uuwi? Gusto ko na din pong, hindi natin alam yung pag-uwi ng palagay ko pupunta kayo doon sa consulate natin, yung consular office dyan, kung nasaan man kayo. Hindi mo naman sinabi, Ami Galyosa Supilares. Okay, advice natin sa mga kababaihan sa panahon ito. Janet? Go ahead. Sa mga kababaihang ngayong panahon na to, mahalin lang natin yung sarili natin kasi hindi tayo pwedeng magmahal ng iba kung hindi natin mamahalin yung sarili natin. Start with yourself. Yeah, start with yourself and everything you do para magbigyan ka ng guidance, give everything to the Lord because the Lord will give you all the guidance, will give you all the protection and mercy. Doon tayo mag-uumpisa sa basic, which is, let's just pray, ask for the Lord for any guidance and plan for us because kahit anong plano natin para sa sarili natin, kung hindi ibibigay ng Diyos yun sa atin, He has His own plan for every woman. Okay, very well said. Okay, candidate number. Pero alam mo, one thing na na-pick up ko kay Janet kanina, maganda yun eh. Yung regardless kung anong pananaw sa iyo ng mga kalalakihan ng mundo, yung pag-unlad or pagtaas ng antas ng pananaw sa mga kababayan mga kababayan natin Pilipina, nandoon na ngayon sa estadong yun, hindi dahil sa ibang tao, kundi sa sarili nyo. Kayo kayo nag-push niyan Naglagay ng sarili nyo sa
tamang kalalagyan sa lipunan. Yeah, Kate, your advice for Filipino women? Oo. Ako isasama ko na rin yung men para Okay. walang discrimination. Alright, so, fair enough. Yung advice ko is life is full of challenges. Let's admit that, no? And you have to embrace that. Pag meron po tayong pinagdadaan ng pagsubok, i-embrace natin kasi yan po ay kailangan pagdaanan sa buhay natin towards the goal na gusto natin mangyari. Hindi po maaaksaya if you go through that challenges kasi dyan po kayo makakakuha ng strength. Dyan po kayo makakuha ng knowledge on how to overcome another challenges. So, I practice that myself, na pag may pagsubok, hindi naman ako umiinom para makalimutan. Yan ay talagang hinaharap Escape ko. yun, escape. Oo, kasi kinabukasan nandun pa rin siya, naghihintay. So, tama. yeah, just embrace it and don't worry. This thing shall pass as well. Alright. So, yan. Very Lalo good. na yung mga pagtaas ng gasolina natin, maraming pagsubok. lang yan. Huwag kayo bibigay. You only really fail when you quit. Yes. Di ba? And we cannot quit. Isang bayan lang naman natin. Nagdaan na tayo sa 5 taon ng pandemic. Nag-survive naman tayo eh. Yes. Sino man palad, maraming namatay. Pero mas maraming nabuhay. So, dahil, kasi alam mo kung bakit? alam ko na yun. Di ba? Tsaka nagtulungan tayo eh. Ayun, it brings out the best in people. Yeah. Yung pandemic, nagtulungan. Yun yung kusa. Ngayon, mahirap ang tataas ang gasolina, pataas ang presyo. Magtulungan tayo, we will survive this. Yes. Brings out the best and the beast in men. Of course, pag ganyang krisis, lumalabas din yung kahayupan ng mga tao. Di ba? Managsasamantala. Di ba? Sana hindi. Nagbebenta ng mga protective gears na sobrang mahal. At may corruption pala. May hashtag hugot. Anyayanan naman natin sila, Kate, sa baka gusto nila tumulong sa empowered women. Oo po. Siyempre, invite ko po kayo like and follow Empowered Women PH para po malaman nyo kung ano yung mga events, lalo na para sa mga kababaihan na meron kami mga summit, mga outreach program, mga coaching. Yan. Pwede rin mag-volunteer. Pwede din mag-volunteer, of course. We're very open. So, please follow us, Empowered Women PH on Facebook and Empowered Women PH.org on Instagram. And Janet? Yeah, the Queen of the World will be in New York. Will be on March 30. Good luck. Thank you so much. To April 4, you can watch out over pay-per-view. All right. And you'd like to invite people also, women out there to join Queen of the World Yeah, Philippines? women out there, it's open already for 2026. Yes. You can join and then they can check out Facebook page? Yeah, nandun din. We have a Facebook page of Queen of the World Philippines. Nandun po yung mga details. You can send us a message. Alam niyo po, ino-encourage ko, for the first time in a pageant, pwede ang mag-ina sumali because may miss and misses o kaya magtita. So to have that kind of experience, di ba, na and then hopefully lumaban din abroad, that's gonna be fun. So, Alright, partner Gladys, tinatawagan ka na. Pwede ka sumali dyan sa Queen of the World Philippines. Yes. At ako'y nagpapasalamat, Kate and Janet, for joining me in the show. At salamat din sa ating kaibigan, si Diana Soto Dayaw, songwriter, singer, model, host, and everything in isa one. pa yun, ang dami rin koronang Maraming salamat, Diana, for helping out. And I'd like to greet, babatiin ko lang yung aking mga inaanak sa kasal. Kahapon, kinasal si Nick at si Chi David. At anak ng aking kumparing si Bong at si Rach David. May you have a happy, blissful, married life. At ako naman, tayo po ay nakikiramay din sa pamilya at mga naiwang minamahal ng ating kaibigan na si D. Edgar Cabangon. Siya yung chief big boss nung Cabangon Group of Companies, ang Business Mirror, ang Aliw. Pumanaw siya nung isang linggo at the very young age of 61. Kami po ay nakikiramay sa inyong lahat. At manggagawang Pilipino, nasa husay at galing mo ang tunay na tagumpay ng sambayanang Pilipinas at lahat naman tayo po yung mga may trabaho sa pagtaguyod ng isang mabuti at matibay na bansang Pilipinas.
Pagibayuhin nyo at lagi kayong mananalangin. Walang pagsisikap ang magkakaroon ng saysay kung wala ang biyaya ng Panginoon. Ako po inyong co-worker, Barbie Atienza. Hanggang sa muli, sabihin ko lang po, sa ngalan ni Gladys Mabini, ingat and God bless you. Until next time, bye-bye. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. RH!